Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Malakas ba ang laban niya? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Ito nga malapit nang i-anunsyo sa atin ang official candidates ng Miss Universe Philippines for 2026. And of course, excited tayong lahat dahil eto na nga, di ba, magbabakbakan na ang mga kandidata dito. At syempre, marami tayong inaabangan dahil ang daming malalakas ngayong taon na to. Ang dami din mga, alam mo yun, yung talagang titignan mo kung mananalo ba sila o hindi. Pero eto, may isa pa akong kandidata talaga na hinihintay na magpunta dito sa Miss Universe Philippines. Talagang, ay nako, hinihintay ko lang yung official announcement nila kung ito ba ay talagang sasali nga ba dito sa Miss Universe Philippines kasi gumagawa ng ingay sa social media at marami tayong nakikitang mga pasabog na ginagawa nila at excited ang lahat na malaman nga kung ito nga ay maging isa sa mga official candidates ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Etong mga nakaraang araw, syempre inannounce na nila yung pambato ng Muntinlupa na si Bella Ismael na talaga naman ay nako na-excite ang lahat kasi nga ang pagbabalik ni Bella ay isa to sa mga inaabangan ng mga kadamihang tagahanga niya. At syempre, since 2020 pa siya lumaban, so nawala na ng pag-asa yung iba na, ay naku, mukhang hindi nasasali yan. Pero finally, di ba, ito na nga, naging official candidates na si Bella Ismael ng pambato ng Taguig. At syempre, marami talagang natuwa sa kanyang pagbabalik. At marami nagsasabi na mukhang malakas ang laban ng pambato ng Taguig ngayong taon na to. At kahit ako, talagang masasabi ko, ay nako, dati siyang first runner-up. Medyo talagang minsan mapapaisip ka ano kayang makukuha niya? Siya kaya ang mananalong Miss Universe Philippines? Kaya lang, may mga kandidata kang naririnig na possible na pwedeng sila ang magwagi dito, di ba? So yun, so excited ako sa magiging performance ni Bella Ismael at kung paano niya to ilalaban. Pero sabi nga ganon, kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Kaya laban yan. So tignan natin kung paano magpapasabog si Bella Ismael ng bonggang-bongga dito sa competition na to. Yung kanyang mga arangkadang kagawin, di ba? Pero syempre may isa pang kandidata na talagang tuluyan ng aarangkada dito sa Miss Universe. Ito nga ang pambato ng Cebu Province na si Nicole Bermeo. Sobrang natuwa ako nang malaman ko na ang dating Binibining Pilipinas International na naging third runner-up, take note ha, third runner-up sa Miss International ay nandito na ngayon sa Miss Universe Philippines. So para maalaati sa manalo lang ang datingan. Na alam mo yon, nag-compete sa international and then nandito sa Miss Universe. So syempre marami nagsasabi, ay nako, ang lakas ng laban nito. Ay nako, mukhang ito nga ang mananalo. To be honest, kahit ako, ang iniisip ko, mukhang ito nga ang mananalo kung wala nang darating na iba. Kasi iba kasi syempre pa rin yung may napatunayan ka na sa international pageant and then iba pa din yung dating na alam mo yon na ang galing kasi talaga ni Nicole Bermeo. Tapos alam mo yon, ang ganda, ang fresh, ang linis tignan. Tapos nandoon na parang wow, nakaka-excite. Kung ano kaya ang arangkadang gagawin niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines, di ba? Talagang nandoon ka sa part na parang wow, talagang inaabangan mo talaga kung ano talaga yung mga pasabog niya day by day. Maraming nagsasabi na, nako, malakas si Bea, si malakas si Nicole, pero marami din nagsasabi na, nako, mukhang tagilid tong si Nicole kasi may hinhin.
hindi ko naman nakikitaan mahinhin si Nicole, pero nandoon ako na parang ang nakikita ko sa kanya palaban at marunong gumalaw. Kaya andoon ako sa, uy, nakaka-excite to, di ba? So, yun. So, talagang nakaka-excite kung ano ang execution na gagawin niya dito from the international to universe rather, di ba? So, yun. So, syempre, i-ano natin yan. Tawag dito, abangan natin. So, from Bella Ismael to Nicole Borromeo, syempre, eto nga, isang kandidata na hindi pa naman official na kandidata dito sa Miss Universe Philippines kasi wala pa silang announcement. Maybe this week. Aha. So, yan, inaabangan ko talaga siya. At tingin ko lang, kung sakaling sasali to, ay nako, tapos ang laban. Eto nga ay wala ng iba, ay si Bea Milan Winworski. Yes! Ang dating Miss Earth USA 2024 na naging Miss Earth Water. Yes, mukhang grabe, mukhang kaabang-abang talaga siya. Sobra, ang perfect, ang tangkad, ang haba ng katawan, di ba? Tapos, alam mo yun, yung katawan niya, wow, talagang pang Miss Universe. Plus, ang beauty niya. So, kahapon may nirelease silang video na photoshoot doon sa may, sa beach or sa tabi ng dagat. Oho. Hindi ko alam kung para saan to. Pero obviously naman, para yata sa Miss Universe Philippines, di ba? So, may photoshoot siyang ginawa doon sa tabi ng dagat. And then, I think, mukhang sasali yata siya sa Miss Universe Philippines. Pero habang pinapanood ko yung video niya, sabi ko, oh my God, pag sumali to, tapos ang laban talaga. Kasi parang feeling ko, she's a perfect for the Miss Universe Philippines. And then I think she's perfect for the Miss Universe stage. Parang feeling ko, kung si Atisa Manalo nagawang makatungtong ng top 5 sa Miss Universe, I think kung siya ang ipapadala natin, ay nako, parang feeling ko lang feeling ko, makakatungtong ulit tayo sa top 5 ng Miss Universe at maaaring manalo pa tayo ng Miss Universe ngayong taon na to. Kasi yung kalibre niya, maala Catriona Gray level. Ganon yung dating. Yung, alam mo yon, kung eto ay sasali talaga hindi pa nagsisimula yung competition, pero nakikita mo ng laban na laban si ate. Tapos nakikita mo yung quality ng isang pagiging kontesera. Yung quality ng pagiging isang beauty queen na materials talaga na pag tinignan mo siya, nasa kanya na lahat. Yung parang matangkad, matalino, may body, may brain, o saan ka pa? Di ba? So talagang sasabihin mo, ito ang pwede mong dalhin sa Miss Universe at ito ang hinahanap natin for the universe. So kailangan natin talaga pumili ng kandidata na alam mo yun na pwede talagang makipagsabayan. Lalo na kung sa Puerto Rico gagawin ang competition na pwedeng umangat. Yung ngayon pa lang parang pangalan niya pa lang naririnig mo, parang sasabihin mo kagad, ay, ang lakas nito. Tapos pag nakita mo siya, ay, ang ganda niya. Di ba? So, yon yung mga ganong tipo. Yes, marami tayong mga kandidata na malalaking pangalan, pero iba pa rin talaga yung kapag sinabi mo, alambawa, Catriona Gray. Uy, si Catriona Gray. Tapos pag nakita nila, oh my gosh, Miss Philippines yan. Oh my gosh, ang galing yan. Oh my gosh, ang ganda niya, di ba? Ganon yung magiging reaction ng tao sa kanya. And I think etong si Bea Milan, ganon din yung nararamdaman mong vibes na parang pag naririnig mo pa lang yung pangalan niya, matatakot ka na kasi parang, uy, ang galing niyan. Uy, ang ganda niyan. Uy, ang perfect niyan. Uy, yung beauty queen materials yan, di ba? So, yun. In fairness naman, hindi pa nga nagsisimula o hindi pa nagiging official announcement, pero nandoon na parang mapapabilib ka talaga sa kanya. Na parang ngayon pa lang gusto mo na sumali ka na, please. Ikaw na talaga yung mangungulit sa kanya na sumali ka dahil ikaw ang hinihintay. Yung ganon. Tapos, alam mo yon, kapag nanalo to, sabi ko nga, pag sumali to, oh my gosh, ang ganda ng bardagulan, di ba? Sa Miss Universe Philippines kasi merong Bella Ismael na alam mo din na pwede din talaga at kakabog din. Tapos andyan dyan si Nicole Borromeo. Actually, nung una, sabi ko, yung sumali si Bea,
si Nicole, yung si Nicole pa lang, sabi ko, oh my gosh, ang lakas ng laban. Andiyan dyan si Nicole Borromeo. Tapos yung narinig ko si Bella Ismael, uy, Bella Ismael, panalo to. Yung mga tipong gano'n na parang kung titignan mo yung mga kalibre talaga nila. Plus, may mga bago pa na talagang hindi mo rin alam kung magpe-penetrate pa. So, ang aabangan mo nila dito kay Bea, syempre, yung kanyang execution. Eh, Diyos ko, nakita ko naman yung kanyang rampa sa Miss Earth. Masasabi mo naman, Diyos ko, wala nang question. Parang go girl, di ba? So, kasi ang elegante tignan. Tapos, ayun nga, talagang yung height pa lang, para siyang Joey Med. Oho, o para siyang kumakatuyo na gray, yung mga level na ganon. So, ang saya lang tignan kasi ito yung beauty queen materials na alam mo na pwedeng kumabog. At parang feeling ko, pag dinala mo to sa Miss Universe, Diyos ko, ewan ko na lang, kapag niluto pa ninyo yung laban, so maaaring makuha natin ang corona kung siya ang ipapanalong Miss Universe Philippines at maaaring eto sure ako dito, makakatungtong to uli sa top 5 ng Miss Universe. Kumbaga parang hindi ka mangangamba kasi alam mo na may ibubuga ang kandidata mo. Di ba? Sus ko, so yon. Pero ang tanong ko, sasali nga ba talaga siya sa Miss Universe Philippines? Oo. Pero kung sakaling sasali siya, ako na nagsasabi, tapos na ang laban. Oo. Nagsisimula pa lang ang laban, parang feeling ko may winner na. Pero syempre, aabangan pa rin natin yung kanyang execution, yung kanyang mga eksena, ganap, kung sakali. At lalo-lalo na syempre, yung paandar niya. Eh, Diyos ko naman, kung paandar din naman ang pag-uusapan, hindi pa nagsisimula ang pageant, eh, umaandar na siya. Diba? Sus ka! I'm so excited! Sa totoo lang, excited ako for Bea Milan. Sakali mang sasali siya dito sa Miss Universe Philippines for 2026. And then looking forward ako sa mga magiging kandidata pa. Yes, ngayon pa lang medyo parang nagiging bias na tayo pero kasi it's true, 'di ba? So, kayo ba, tingin ba ninyo kung sakaling sasali nga si Bea Milan, tingin ba ninyo makukuha niya ang corona ng Miss Universe Philippines at magiging malakas na kandidata kaya siya sa Miss Universe? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, so syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.